Yo, Kirara, kumusta? Kung mapapansin nyo sa audio ko, medyo may echo-echo pa kasi yan ay dahil nakalipat na ako at wala pa akong gaanong gamit dito sa bahay. At hindi pa lang ako makapag-live kasi wala pa akong internet at tinitipid ko naman yung data ko para pang-upload. So, hindi pa ako nakakahanap ng provider pero nagawan ko naman na ng paraan. Makikiconnect muna ako sa landlord ko pansamantagal. So yun, habang hindi pa ako nakapag-live, eto muna, picture ng Encantadia. Eto siya sa umaga. At eto naman siya sa gabi. Yan. Talagang sa liblib na lugar ako napunta. Dito ko talaga napili kasi para tahimik. Di pala. Dami palang mga aso, manok, ibon. Pero yun lang naman. At least hindi tao yung nag-iingay. So, welcome sa Encantadia era natin. At sana maging magical ang ating taon. So anyways, yun lang naman, update ko kayo kapag may internet na tayo at makakapag-live na tayo. Sa ngayon, eto na muna. Nga pala, yung merch, tuloy pa rin po yun Aasikasuhin ko talaga yan ngayong taon. Sir Jeff, pasabi sa kapatid mo, tuloy pa rin yun. Hindi ko pa lang talaga na paglalaanan pa ng oras at saka ng pera kasi medyo alam mo na. Basta yun, pasabi sa kapatid mo, Boss Jeff, na tuloy yun. Kaya basta itong bago mag second half ng taon, pipilitin ko talaga na makapaglabas tayo ng merch. So yun lang. Start na tayo. Bale, ito po yung karugtong ng kwento ni Miss Dada sa nakaraang buhay niya, titled Ako si Rosario. Game na. Hello Sir Kira. Salamat po sa pag-narrate ng aking mga kwento. Hiling ko lang na sana may mga kapwa din ako na mag-share na rin ng kanilang mga kwento dito. Ito po palang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay yung kadugtong ng kwento ko tungkol sa aking past life. Nga pala, doon po sa nag-comment na baka daw yung mga tao o yung mga karakter sa nakaraan kong buhay, kaya ako daw naalala, ay dahil ka-age ko sila nung time na yon. Maaaring tama din naman kasi yung dating ako o si Rosario ay 20 years old po noon kung tama yung pagkakaalala ko, at si Henry naman ay 21 at 23 naman po ako nung maalala ko yung past life ko na yon. Maaaring tama yung nasa isip mo pero hindi ko pa rin masabi kung ganun nga ba talaga. So ituloy na po natin ang kwento ko. Pasensya na nga po pala kung hindi masyadong maganda yung pagkakasulat ko Hindi kasi talaga ako magaling magkwento kagaya ng mga creative writers. Personal na karanasan ko po ito. Kaya medyo nahihirapan din ako na pagandahin ang pagkakasulat ng kwento na to. So start na po tayo. Habang patuloy ang usapan namin ni Mana Conchita, hindi ko na napigilan ang sarili ko sa mga tanong ko. Muling bumulusok ang mga tanong mula sa aking isipan. At ang bawat isa ay tila umaasa na makakahanap ng kasagutan mula sa mga tanong ko kay Mana Conchita. Manang, kaya po bang magkakita ulit kami ni Henry? Kung totoo po yung mga alaala ko, ibig sabihin ba may pagkakataon pang magkatagpo ulit kami ng landas? Tanong ko sa matanda. Ang aking tinig noon ay puno ng pag-aalala at pagkasabik na makahanap ng kasagutan. Tumingin sa mga mata ko ng malalim si Mana Conchita. Ang sabi niya,
Ang mga alaala ng nakaraan, lalo na ang mga hindi natapos na kwento, ay may sariling paraan ng muling pagbabalik. Kung tadhana ang magpapakita ng pagkakataon, may posibilidad na magkatagpo ulit kayo ni Henry. Ngunit ang tanong ay kung magtatagpo kayo sa parehong oras at lugar, at kung handa na kayong pareho upang ituloy o tapusin ang mga bagay na naiwan ninyo. Habang iniisip ko ang mga salitang yon ni Mana Conchita, nakaramdam din ako ng kalungkutan. Bakit tila ba yung mga alaala ko kay Henry ay hindi matanggal sa aking isipan? Bakit parang meron ulit na mumuong koneksyon sa aming dalawa na patuloy na bumabangon sa aking pagkatao? Nanang, kung magtatagpo ulit kami ni Henry, paano po namin malalaman kung tunay nga iyon? Kung may pagkakataon kami upang makilala ang isa't isa, paano naman namin masisiguro na ito nga ay tadhana at hindi lang ito isang panaginip o ilusyon? Muli kong tanong kay Mana Conchita. Ngumiti sa akin si Manang, ngunit may halong seryosong ekspresyon sa kanyang muka. At ang sabi niya, ang puso ang magsasabi kung ang bawat bagay ay totoo. Hindi lahat ng bagay ay mata lamang ang may kakayahang makakita. Ang mga alaala ni Henry, pati na rin ang mga alaala mo bilang si Rosario, ay may mga mensahe na darating sa tamang panahon. Kapag dumating na ang pagkakataon na makilala siya, ang inyong puso at ang koneksyon na nagkaroon kayo noon ang magsisilbing gabay upang matutunan ninyong tanggapin ang inyong mga nakaraan. Hindi ko maiwasang magtaka kung paano itong nangyayari. Ang sagot ni Nana Conchita ay tila patnubay, ngunit may mga bahagi pa rin na hindi malinaw sa aking isipan. Manang, ibig sabihin po ba kailangan ko lang maghintay? Tapos, pwede pa bang mangyari ang lahat ng ito na makilala ko ulit si Henry? O baka isa tong bagay na iniiwasan ng tadhana? Tanong ko ulit. Alam mo anak, sa buhay, hindi lahat ng bagay ay ayon sa plano. May mga pagkakataon na kailangan mong maghintay. Ngunit may mga pagkakataon din na kailangan mong gumawa ng hakbang upang makamtan ang mga bagay na sa tingin mo ay malabo. Kung tadhana ang magpapakita ng daan, hindi mo dapat hayaang mawala ang pagkakataon. Ngunit tandaan mo, may mga bagay na nakatadhana at may mga pagkakataon na sila na mismo ang magdadala ng tamang sagot. Sabi ni Mana Conchita sa kanyang malumanay at makahulugang tinig. Habang iniisip ko naman ang mga salitang iyon, napansin ko na may kakaibang pakiramdam ang lumapit sa aking puso. Parang may liwanag na nagsimulang magbigay gabay sa aking landas, kahit na malabo at puno pa ng mga katanungan. Kung ang mga alaala ni Henry ay tunay at kung may pagkakataon pa kaming magkita, kailangan ko lamang magtiwala at maging handa sa kung ano man ang ipapakita ng tadhana sa akin. Mana Conchita, kung darating man ang pagkakataon na makikilala ko si Henry, paano ko naman po malalaman kung siya nga iyon? Paano naman namin mapapatunayan ang aming koneksyon? Tanong ko pa sa kanya. Huwag mong pilitin anak. Sagot ni Mana Conchita. Sa tamang panahon, magkakaroon kayo ng mga palatandaan. Ang bawat koneksyon ay may senyales na makikita mo. Laging nakatago sa mga maliliit na detalye. Kaya't kung makatagpo ka ng isang tao na meron kang kakaibang nararamdaman at may mga alaala na bumabangon mula sa iyong nakaraan, malalaman mo kung siya nga talaga si Henry. Kapag dumating na ang oras na yon, na ang tadhana na mismo ang nagtagpo sa inyong landas,
huwag mo na itong palampasin. Sa sinabing iyon ng matanda, naramdaman ko na ang paghihintay ay may kahulugan. Tinuruan niya akong magtiwala sa mga palatandaan na dumarating mula sa aking puso at kaluluwa. Ang bawat tanong at sagot ay nagbigay liwanag sa aking landas at unti-unting luminaw sa aking koneksyon sa isang tao mula sa aking nakaraan. Ang posibilidad na muling pagkikita namin ni Henry sa tamang panahon. Sir Kira, nung nagamot ako ni Mana Conchita, kasi binalikan lang naman ako ng kumulam sa akin noon nung magamot ako noon ni Kuya Pilo. Nung naging ayos na ako at bumalik na sa dati, nag-cellphone ako ulit. Browse lang, FB. Tumingin ako sa mga friend suggestion at sa mga friend request sa mga kakilala ko kasi nagpalit ako ng FB account. May nag-hack kasi nung dati ko. Tapos, nagulat ako nung mag-pop up sa akin ang Facebook ni Henry. Iba yung pangalan niya, pero yung muka, nakilala ko. Siya yung nakita ko sa panaginip ko. Nag-send ako ng friend request nun. Kaso kinancel ko rin, Sir Kira. Pero in-stalk ko muna siya. Nakita kong masaya na siya sa buhay niya. Kaya hindi ko na ulit-inulit na mag-send pa ng friend request. Pasensya na po, Sir Kira, kung napahaba. Pero ito pa po ang kwento ng nakaraan ko. Ang kaganapan sa buhay ko bilang si Rosario. Dinala ako noon sa panahon na si Rosario at Henry ay mga dalagita at binatilyo na. Nag-celebrate sila noon ng birthday ni Rosario. At maliwala kayo at sa hindi, kung ano ang birthday ko, yun din ang kay Rosario. Masaya sila noon na naglilibot, bagaman may iba pa silang mga kaibigan. Madalas na sila ang magkasama. Marami na nga ang tumutokso sa kanila na baka sila na ang magkatuluyan. Pero tinatawanan lang nila ito. Hanggang sa paglalakad nila, nadako sila sa may tulay at doon sila nagsumpaan ng kanilang mga pangarap at mga gusto nilang tuparin sa buhay. Wala namang problema sa pamilya ni Rosario kung maging sila man ni Henry. Pero sa pamilya ng lalaki, meron. Dahil may katayuan sa buhay ang mga ito, samantalang sila Rosario ay nabibilang sa mahihirap na pamilya. Habang tinatype ko to, naluluha ako. Kasi bumabalik ulit ito sa isip ko na para bang kahapon lang nangyari at parang sa akin talaga. Laging pumupunta noon si Henry sa bahay nila Rosario. Mas gusto kasi nito ang kasiyahan sa buhay nila na hindi magulo kundi nagkakasunduan lang. Kadalasan doon din kumakain si Henry. Masarap kasing magluto yung nanay ni Rosario. Isang araw, naglibot sila sakay ng kalesa. Masayang masaya ang dalawa at nangako si Henry na kahit anuman ang mangyari ay hindi niya iiwan si Rosario. At ganoon din naman si Rosario. Doon ay mahigpit na nagyakap ang dalawa. Nung makarating sila sa simbahan, nangako sila na hindi nila iiwan ang isa't isa. At saksi mismo ang Diyos sa sumpaan nilang iyon. Nang dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng isang babae na nagkagusto kay Henry, hindi maiwasan ni Rosario na magselos. Bago sa kanya ang pakiramdam na yon, kaya nababahala siya. Hindi niya inaasahan ang takbo ng mga pangyayari. Halos hindi mapigilan ni Rosario ang kanyang nararamdaman. Alam niyang may iba na siyang nararamdaman para kay Henry. Ngunit hindi niya naman ito kayang aminin. Lalo na't siya'y babae. Lalo na nga sa makalumang panahon na yon. Hindi niya kayang ipakita ang lahat ng nararamdaman niya para dito. Kaya't yung selos na kanyang naramdaman ay unti-unting naging galit.
na naging sanhi na ng kanyang pagkailang at pag-iwas sa lalaki. Isang araw, habang magkasama silang naglalakad ng kapatid niyang binabae, nakita ni Rosario si Henry sa bayan. Abala ito sa pakikipag-usap at pagtawa sa isang babae. Bagamat hindi siya direktang nakikipag-usap sa babae, naramdaman ni Rosario ang bigat ng selos na dumating sa kanyang puso. Nang makita ni Henry si Rosario, ay nilayon nito ang babae. Lumapit siya kay Rosario. Kinabahan si Rosario noon. Nang makalapit, ay tinanong niya ito. "Sino ba yun? Masyado naman yatang makadikit sa'yo." Napansin ni Henry ang matalim na tingin ni Rosario at inisip niya na baka nagsiselos ito. Tumawa lang si Henry at nagbiro. "Nagsiselos ka ba? Uy, nagsiselos ka na." Pero hindi ito tinanggap ni Rosario. Selos at galit ang naramdaman niya. Hindi lang dahil sa ibang babae, kundi dahil na rin sa damdamin niya na hindi niya kayang aminin. Habang naglalakad sila pauwi, tanging ang malamig na katahimikan lamang ang umiiral sa pagitan nilang dalawa. Si Henry ay patuloy na nangungulit at pinapatawa ang dalaga. Ngunit si Rosario ay hindi na kayang itago pa ang kanyang nararamdaman. Ang mga mata ni Rosario ay puno ng galit at pagkabigo. Ang selos ay tila naging isang matinding hadlang sa kanilang samahan. At tila hindi niya kayang tanggapin na may iba pang babae sa buhay ni Henry. Subalit hindi niya naman kayang aminin na may espesyal na itong nararamdaman sa lalaki. Kaya't nanatili siyang tahimik at patuloy na nag-iwas sa kanyang nararamdaman. Hindi niya kayang sabihin kay Henry ang buong katotohanan at mas pinili niyang magtago sa likod ng galit at selos. Subalit sa bawat araw na lumilipas, mas naging mahirap para kay Rosario na itago ang kanyang nararamdaman. Hindi siya makapagpatawad sa sarili dahil sa takot na baka mawala sa kanya si Henry. Ngunit hindi rin niya alam kung paano siyang magpapatawad sa mga bagay na nagiging sagabal sa kanilang pagkakaibigan. Si Henry naman, sa kabila ng lahat ng biro at pagpapatawa, ay hindi rin kayang makita si Rosario na nagtatago ng nararamdaman. Alam niya na may nararamdaman na si Rosario para sa kanya. Ngunit hindi pa siya handang aminin iyon. Kaya't nagpatuloy ang pagsubok sa kanilang samahan. At doon nagsimula ang bagong yugto sa buhay nilang magkaibigan. Kung saan ang takot, galit at pagmamahal ay naghalo na. At ang mga hindi masabi ay nagpatuloy na nagbibigay ng pangamba at hindi pagkakaintindihan. Isang araw, habang si Rosario ay naglalakad kasama ang kanyang pinsan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatindi ng tensyon sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Nakita ni Henry si Rosario na may kausap na ibang lalaki. Hindi nakapagpigil ng galit si Henry. Ang lalaki na iyon ay isang matandang pinsan ni Rosario sa panig ng kanyang ama. Si Henry, na hindi nakasanayan na makita si Rosario na may ibang kasamang lalaki, ay agad na nagbago ang ekspresyon ng muka. Tumingin siya ng malalim kay Rosario at nagtanong, "Sino yan? Anong ibig sabihin nito? Bakit may kasama kang lalaki?" Hindi na napigilan ni Henry ang galit na bigla na lang sumabog sa kanyang puso na para bang may isang matinding takot na pumapasok sa kanyang isipan. Ngunit si Rosario, na sanay nang makialam sa mga ganoong bagay, ay agad na nagpakalma kay Henry. Pinsan ko lang siya, Henry," sabi niya habang nakatingin dito. "Wala kang dapat ipag-alala. Si Nicolas nga pala, pinsan ko siya mula sa panig ng tatay ko." Ngunit sa kabila ng pagpapaliwanag ni Rosario, hindi na kumbinsi si Henry. "Pinsan? Bakit ngayon ko lang siya nakita?
at bigla lang may kausap kang lalaki? Baka naman iba yan ha? Tanong ni Henry. Medyo tumaas ang tono ng boses niya nun. Dahil na rin nga sa kanyang nararamdamang selos. Parang nag-aalab ang kanyang nararamdaman. At sa kabila ng pagiging kalmado ni Rosario, dama ni Henry ang kakaibang tensyon na bumangon mula sa kanilang usapan. Nang makita ng pinsan ni Rosario ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa, ay agad nang sumambat ang lalaki. Tatawa-tawa pa itong nagsabi, "Naku, huwag kang mag-alala, Henry. Magpinsan talaga kami ni Rosario. Sa ibang probinsya lang kami nakatira ng pamilya ko, kaya hindi pa talaga ako makikita dito." Kalmado at tatawa-tawang sabi ni Nicolas. Pero sa mata ni Henry, mukhang hindi pa rin ito kumbinsido. Nagpatuloy si Nicolas. Ang sabi niya, "Wala kang dapat ipag-alala. Magpinsang buo kaming dalawa." Ngunit si Henry, bagaman nag-aalinlangan na sa pagtanggap ng paliwanag, ay hindi pa rin masyadong kumbinsido. Tumingin siya kay Rosario. At sa kanyang mga salita, ay tila may bahid pa rin ng duda. "Siguraduhin mo lang." Si Rosario naman, bagamat hindi nagsasalita, ay nagpatuloy pa rin sa paglalakad sa tabi ng kanyang pinsan. Inisip niya na kung paano itong maipaliwanag kay Henry. Ngunit alam niyang mahirap nang baguhin ang isip nito. Alam niya na may nararamdaman siya kay Henry. Ngunit hindi niya pa kayang ipakita ito. Lalo na nga't ang relasyon nila ay puno ng mga bagay na hindi pa kayang aminin ni Henry. Kaya't nagpatuloy si Rosario sa pakikipag-usap kay Nicolas. Pagkaraan ng ilang minutong katahimikan, ay muling nagsalita si Nicolas. "Pre, ayoko sanang makialam pero baka kailangan yung mag-usap ni Rosario." Tumingin si Henry kay Nicolas at tumugon sa malamig na paraan. "Di ko alam. Hindi ko lang matanggap na masyado siyang malapit sa iba." Hindi na sumagot pa si Nicolas. Nagpatuloy na lang sila sa kanilang daraanan. Naiwan si Rosario at si Henry sa gitna ng magkasalungat nilang damdamin. Si Rosario, na patuloy na naglalakad, ay nagkaroon ng isang malalim na pagninilay. Kung ano ang nararamdaman ni Henry ay isang pagsubok para sa kanilang samahan. Siya na lamang ang tanging makakakita ng pagnanais ni Henry na maprotektahan siya. Ngunit siya rin ang tanging nakakaalam ng kasalukuyan nilang relasyon. Ang pagsubok na sila ay magkaibigan lamang at magpatuloy sa walang hangganang selos o takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Rosario naman ay patuloy pa rin nagtatago ng kanyang damdamin at nag-aalala kung darating ba ang araw na masasabi niya ang totoo kay Henry. Isang araw, nagdesisyon si Rosario at Henry na maglakad-lakad sa hardin. Malapit lang iyon sa kanilang lugar. Habang naglalakad sila, may ilang tao na nakakakita sa kanila at binibiro sila. No? Mag-aminan na kasi kayo. Parang kayo na nga eh. Nagkakatawanan lang ang mga tao. Samantalang ang dalawa hindi makapagsalita agad, tila naiilang dahil hindi sila sanay sa mga ganoong klaseng biro. Nagkibit balikat na lang ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Ngunit si Henry, na sa kabila ng kanyang tahimik na reaksyon, ay nag-aalburuto na ang emosyon. Hindi na nakapagtimpi. Naramdaman niyang may mga bagay na hindi na kayang itago pa. Nagpatuloy siya ng ilang hakbang at saka hinarap si Rosario, na medyo naguguluhan pa sa mga biro na naririnig nila. "Rosario," pagsisimula ni Henry habang sila ay umuupo sa kanilang tagpuan sa ilalim ng isang malaking puno
kung saan ang mga dahon ay paisa-isa at malumanay na nahuhulog. Hindi siya makatingin kay Rosario. Nakatingin siya sa malayo. Alam mo, may iba na akong nararamdaman sa'yo. Si Rosario, na medyo naguguluhan pa, ay hindi agad nakapagsalita. Tumingin siya kay Henry at sa mga mata ng binata. Nakita niya ang pagkalito at ang kabiguan sa mga salitang iyon. Matagal niya nang nararamdaman ang mga senyales ng nararamdaman ni Henry. Ngunit hindi niya alam kung paano itong dapat tanggapin. Hindi rin niya kayang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi siya sigurado kung ang pagkakaibigan nila ay pwede nang magbago sa mas malalim at mas mataas pang antas. Natahimik sila ng ilang sandali. Ang hangin na dumarampi sa kanilang mga balat ay tila nagdudulot ng kalungkutan at pag-aalala sa puso ni Rosario. Nais siyang magsalita, ngunit ang mga salitang nagmumula sa kanyang bibig ay tila nagiging mabigat at mahirap ipahayag. Sinambit niya ang pangalan ni Henry, ngunit naputol ang kanyang pagsasalita. Hindi niya alam kung paanong sasabihin ang mga bagay na ito, lalo na't sa mga sandaling iyon. Ang puso niya ay puno ng tanong, kalituhan at pagdududa. Rosario, hindi ko na kayang itago pa. Siguro dahil na rin sa mga nakaraang araw. Lalo na't naramdaman ko yung galit ko noong nakita ko kayo ng pinsan mo. Dahil na rin sa maling akala ko. Natakot ako na baka may iba ka nang nararamdaman at hindi ko kayang makita kang malayo sa akin. Ang mga salitang binigkas ni Henry ay tumagos sa puso ni Rosario. Napansin niya ang kahinaan sa boses ni Henry na dati ay palaging punong-puno ng tapang. Nagulat si Rosario at unti-unti dumilat ang mga mata niya mula sa paghihirap na dulot ng mga pangarap at mga alalahanin. Alam niya na may malalim na koneksyon sila ni Henry, ngunit natatakot siya sa mga posibilidad at mga maaaring mangyari kapag ipinahayag nila ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Henry, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Sabi ni Rosario, hindi pa rin matanggap ang lahat ng nangyayari. Pumwesto si Henry upang harapin siya ng mas malapit at muli siyang nagsalita. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi ba natin nararamdaman na may natatangi sa koneksyon nating dalawa? Tinitigan ni Henry si Rosario ng mga mata na puno ng kalungkutan at pananabik. Rosario, gusto ko lang malaman mo na hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Habang nakatingin siya kay Henry, si Rosario ay tila nawala sa sarili. Ang mga tanong at alalahanin na pumabalot sa kanyang isipan ay nagsimula ng mag-ugat. Alam niya na may mas mahahalagang bagay silang kailangang pag-usapan. Ngunit natatakot siya sa kung anong mangyayari sa kanilang samahan. Siya ba ay handa nang tanggapin ang nararamdaman ni Henry? At kung gagawin niya ito, ano ang magiging epekto nito sa kanilang relasyon? Muling tumahimik si Rosario. Ngunit sa kanyang mga mata, nagsimula na ang isang bagong pagninilay na hindi pa niya kayang ipaliwanag. Ang mga tanong ay patuloy na pumapasok sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, naramdaman niya na unti-unti siyang natututong harapin ang mga nararamdaman nila ni Henry. Habang tumatagal, ay nagiging mas malalim at mas matatag ang relasyon ni Henry at Rosario. Isang araw, nagdesisyon si Henry na magpunta sa bahay ni Rosario
at maghanap ng pagkakataon na makausap ang pamilya niya at opisyal na ligawan ng maayos si Rosario. Lumipas ang ilang buwan ng pagdalaw ni Henry sa bahay nila Rosario. Hindi lamang upang makipag-usap kay Rosario, kundi pati na rin sa pamilya nito. Malaki ang pagpapahalaga ni Henry sa pamilya ni Rosario, kaya't masigasig niyang ipinakita sa mga ito ang malasakit sa pamilya ng dalaga. Sa bawat pagkakataon ay mas lalo niyang ipinapakita ang kanyang hangarin kay Rosario. At hindi nga nagtagal ay naramdaman ni Rosario ang sinseridad at ang pagiging seryoso ni Henry sa kanilang relasyon. Dumanas sila ng mga masasayang sandali kung saan magkasama silang naglalakad sa mga paborito nilang lugar, nagtatawanan at nagtutulungan sa mga simpleng bagay. Bagamat magkaiba ang antas at kalalagayan sa buhay ng kanilang mga pamilya, ramdam nila ang tunay na pagkakaunawaan at pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi nagtagal ay naging opisyal na ang kanilang relasyon at pareho nilang tinanggap ang kanilang mga nararamdaman. Pinuputol ko po muna dito, Sir Kira, kasi sobrang haba po talaga nito. Alam ko na may ibang tagapakinig po kayo na hindi naman naniniwala sa ganito. Kahit ako naman po, hindi ko rin naman po akalain na mangyayari sa akin to. Kasi kahit ako noon, hindi ko naman kayang paniwalaan ng reincarnation. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyo, Sir Kira, sa pag-narrate at pag-post nyo sa channel nyo ng mga kwentong ibinabahagi ko rito. Pati na rin po sa mga tagapakinig ninyo na mga walang sawang nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi dito. God bless po sa ating lahat.